Magandang araw mga ka-solar. So muli nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. Ayan, meron tayong unit na i-unbox, ano? Obviously, day inverter dahil ayan, kitang-kita naman natin, ano? Pero kung mapapansin nyo, ayan, naka-off-grid tayo. So sa day yung karaniwan nating mga ginagamit noon ay hybrid, on and off grid, ayan, at saka yung grid tied na inverter. Pero meron na tayong naunang na-unbox noon at nakilatis at na-test na rin, ano, yung ganitong uri din, DES Solar Off-Grid Inverter na 6 kilowatts. Pero yun yung pinakaunang model, kaya lumalabas doon ay OG01. So ngayon, ito ay isang OG03 na parehas naman na single phase. Ayan, makikita natin. At 2026 talaga yan, no? Ayan yung kanyang manufacturing na date. So, tingnan muna natin yung mga laman nito at kung ano yung magiging function niya. So, pakita natin yung other variants or model muna bago natin mabuksan. Ayan, so meron palang mas maliliit pa. Ayan, merong 3 kilowatts pero lahat ng yan ay mga OG03 versions na. So may pang 24 volts. Ayan, so lahat ito ay single phase, 3 kilowatts, 24 volts. So 48 na lahat pababa. Yata may 3.6, 4 kilowatts, 5 kilowatts, 6.6 yung pinakamalaki. Pero yung ating bubuksan ngayon ay isang 6 kilowatts lang. Okay. Ang kanyang okay. Buksan natin. Ayun. So, ito na. Ano ang bumungad? Ayan, yung takip syempre. Oops! Ang kanyang product manual. Ayan. Off-grid, no? At napaka-compact ng kanyang hitsura. Ayan, maliit na maliit. Ito na nga. So, may kita rin naman natin dito sa manual, no? Ayan. Okay, so check muna tayo. Unang-una, ito yung kasama dyan, product manual. And then, meron din communication cable para sa battery, ano, papunta rito sa inverter. At tignan natin ang mga iba pang kasama nito. So, may expansion bolt. Yan, 4 na piraso. May expansion bolt para sa mounting. Okay. At bolt and nuts, yan, para pang-lock doon sa bracket niyan at saka doon sa likod. Pero pwedeng i-drive ng Phillips screw. Ito, pwedeng may drive ng Phillips screw. Kasi para dito sa nut na ito na 4. Tingnan natin kung meron pa. Built-in na pala yung kanyang wifi. Kaya pala wala na tayong nakita kasi eto na yon. So, tignan natin kung ano pang kasama. Diba? Kura niyan. Mayroong fan. Yung bracket. So, may 4 na pirasong bracket yan. So, i-connect muna natin yung bracket dito, no? Para mas madali natin maitayo. Yan. Okay. So, muna tayo. Yun. Bilis lang Meron siyang bolt pa dun sa loob. At yun ang paggagamitan natin ng mga to, itong maliit na to, nut. So, ipwesto muna natin at papakita ko naman sa inyo. Meron pang hihigpitan dito, merong nut. Ito, so 4 din yan. Tingnan ko. So, ayun. Ayun, nilagay ko na. Kaya, kailangan natin to.
pangipit. Okay, so ilagay ko muna. So pwede nating ilagay ito. Ayan, tapos ito naman ang ating ida-drive. Ayan. Okay. Ayun oh, mabilis lang. Kaya kasama na yung mismong socket. Socket ends. Ayan. So, ilagay na rin natin dito. Yung sa pangalawa. Dali lang, no? Kaya, nice, no? Mas maganda pag may magnet. Ayun, no? Oh, mabilis lang. Boom! And next, ito naman. Kasi parang dowel niya yun eh. Dowel at saka siyempre lock na rin dahil ihigpitan natin. Yan, kaya ilalagay natin yung nut na yun. Yung apat na nuts, no? Kasama yan. Okay. So magiging matibay na yan. At lagay na muna natin ito. So ito yung connected sa fan ha. Ito. Itong wire na yan. Tapos, ayan. Madali lang. Oo. Higpit na, pero kailangan na dalawang higpit, kaya ilalagay pa rin natin ito. Tusok lang. Ayun, no? Bilis. Oo. Number 6 ito, itong socket na to. Ayan, oh. So, itutok lang natin. Okay. Ayun. Ayan, oh. So, tapos na. Ilagay na natin. Napakagaan lang, oh. Gaan. Oh. Pang dumbbell. Okay. So, meron ng bracket, pwede nang i-mount, no? So, halimbawa, ito ang wall. Ayan. Pwede natin i-mount yan. Okay? Pwede na. So, tingnan naman natin ilalim. Ayan, kung ano yung paglalagyan natin dito. Kita na natin. So, ito ay terminal para sa battery. At ito ay para sa grid. Meron pa ring supply para sa charging ito. Pero hindi to for net metering ha, yung kagaya ng hybrid on and off grid. Sa load side, ayan. At pwede rin sa generator port. So, ito yung sa communication, ayan, at saka yung sa solar panel. So, tingnan natin ito. Buksan. So, ito na. Yung, jaran! So, yan lang yung wire box. Yung cover niyan. At ulitin ko lang, no, may ipakita natin mabuti. Ayan, so ito yung sa solar panel, yung PB. At 2 strings din ito. Ayan, at yung sa communication, and yung battery, load side, gen port, at saka yung grid. Pero ulitin ko, hindi ito pwede para sa net metering kasi off-grid yan. Iba ang mechanism yan. So ngayon, punta tayo dito sa loob niya. Ayan. So, meron pang fan dito sa loob niyan. Andito yung positive at ito yung negative terminal ng battery, no? Negative, positive. At ito yung communication. Ang kagandahan dito pwede mag-parallel. Kaya meron siyang parallel port. At syempre, walang city sensor ito. Dahil hindi nga ito pwede ng on-grid function. At ito yung sa CAN port, no? Para pagka maglalagay tayo ng battery, pwede nating mailagay dyan. Okay? Tapos, ito, yung PB1, negative positive, PB2, negative positive. So, dalawa din ang MPPT nito. 2 MPPT and 2 strings. Bawat MPPT ay mayroong single string. So, kaya dalawa yan. One string, second string, MPPT1, MPPT2. Ayan. So, pure sine wave ito. At ang nominal voltage niyan, yan. So,
In terms of discharge capacity, no, discharging current nito ay nasa maximum nito ay 135. 135. Ito. Ang discharge current na pwede. Ang charge current din na max niyan ay 135. Same lang. No, parehas lang. Yung rated output power nito ay 6 kilowatts din. Okay, so MPPT efficiency 99%, mataas yan. So pakita ko yung sa gilid, no? Ito, yung kanyang specs. So may kita natin, no, na IP65 na ito, yung kanyang ingress protocol rating. At the rating factor more than 45 degrees Celsius. So class 1 ang protection. Overvoltage category number 3 sa AC at 2 sa DC. And non-isolated inverter topology. Ngayon, dito tayo mag-focus sa may PV input voltage. Merong 500 volts DC, no? Yan yung pinakamataas. Pero ang voltage range nito ay 150 to 425. At itong 18 amperes ay PV input current yan, no? So makikita natin dalawang MPPT para sa 18 amperes. Yung maximum PV ISC, ayan, 27 amperes. Number of solar panels na pwedeng ilagay, yan ay laging magbabago or nakadepende sa datasheet or specs ng kanyang solar panel. Okay. Pero kung initially, kagaya niyan, kung mayroon tayong 660 watts na ICO solar panel, no? Pwede nating ilagay dyan, ay conservative lang tayo, ha? Ito, hindi na natin gagamitan ng formula kung paano i-compute yung safe na number of solar panels based on BOC and BMP, no, yung maximum saka minimum, no. So kung may 54 volts ang bawat 660 watts na panel, ayan, ay ang safe na dyan na ilagay ay 7 pieces bawat string. So 7 sa string 1 or MPPT1 at 7 din dun sa MPPT2 or kaya ay PB2. Okay, so 7 times 660 times 2, actually kayang pumasok kahit 9.2 kilowatts. Pwede tayong maglagay ng 9.2 kilowatts. Pinaka-safe yan. Pero kung titingnan natin yung kanyang manual, ayan, naka 12. Ayan, 12. Kasi times 2 yung kanyang over or yung max, no? Max PB input. Pero 9.2 ay para sa akin okay na. At safe yon. Kasi bakit ko nasabi yon? Dahil ang characteristics ng solar panel natin, ano, pagka malamig, tumataas yung voltage, no? Pagka mainit, bumababa, no? Bumababa yung ating yung BOC na tinatawag. Assuming na ang ginawa natin ay 10 piraso. 10 piraso na solar panel ang nilagay natin bawat string. Lumalabas 540 volts na yon bawat isa. So mas lalo na magiging masama ang epekto kung sakaling lalamig, no? Kung halimbawa nasa Baguio, doon natin ilalagay yan at pumatak ng 15 degrees Celsius, no? Yung ibinaba kasi ang standard test condition, based on standard test condition, yung standard temperature niyan based on standard temperature ay 25 degrees. Okay, so kung bumaba siya ng sabihin natin 15 degrees, meron ka ng margin na 10 degrees Celsius. So kung gagawin mo 10, delikado na yan, masyadong mataas na yan. So kung 9, okay din. 9 times 54, so 486. Sabi dito, ang normal operating niyan ay 150 to 425. Okay. Pero kung itinatawag natin na mag-over tayo, 30% is okay. Kasi
Pagka yung sinobra mo pa yan, above 30%, nagkakaroon ng clipping, nasasayang lang. Ano? Nasasayang lang yung dami ng solar panel mo. Kasi hindi naman niya kayang ibigay yung 6 kilowatts na yon, more than, no? Kung halimbawa 12 kilowatts ilalagay mo, ayan, yung power na ilalabas ng inverter from DC to AC ratio, ano, 6 kilowatts pa rin yun. So masasayang lang, lalo pagka maganda yung panahon. Okay, so sa battery, ayan, pwede ang 51.2, and usually yan naman yung ginagamit natin, lithium ion, yung LiPo4. So maximum PBISC 27. Ayan. So yung grid input current 35 amperes lang, 35, no? 60 hertz. Ayan, puro ano naman. But yung output voltage 26 lang, no? 26 amperes. Compute nga natin yan kung ilan yung power niya. Ilan yung output power niya. 26.1 times 230. Ayun. So tama, no? Pakita ko sa inyo, ha, na 6 kilowatts lang siya. So 26.1 times 230 volts. Ayan, 6,000 lang talaga ang kaya niya ibigay. Ayan, no? So makita natin, ano, 26.1 yung amperahe na nakalagay dito sa output. Ayan, yan yun. At yung voltage nito na, ayan, nakalagay naman dito, eh. Ayan, yung AC voltage sa output. Ayan, 230. Ito yan, 230. Kaya 6 kilowatts lang. Huwag ka nang gumamit ng sobrang taas na breaker para dito. Huwag nang 50. Masyado mataas na yun. So yan ang ating inverter, ano? Abangan natin yung testing na gagawin natin, ano, dito sa ating bagong unit na ito. Abangan natin yung ginagawa natin dun sa mga ibang units natin, ano, na stress testing. So 6 kilowatts, pwedeng kargahan ko yan ng 7 kilowatts or more. Titingnan natin kung kick in or po-protect para dun sa overload protection. So, yan lang muna mga solar. Maraming salamat sa panonood at baka nyo ang susunod video nito. At ayun, usap ulit tayo sa susunod video. Muli ang inyong solar, si Solareds.